Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako, banas na banas. Ngayon, yung Carabao, ay yung cow, ilan ang cow sa Pilipinas? Right now po, ang dairy animals po, ang total ay nasa 24,000. Pero halo-halo po yun, Madam Chair. Mula po sa bisirong lalaki hanggang sa mga inahin. Ibig sabihin, mas konti ang cow? Mas konti po, pero we produced 16 million liters last year. Magkano pinoproduce ng Carabao? Ilan? 6,000 lang, yung 30,000? 6 million, 6 million, 6 Senator. million. Tapos yung cow na, ilan ang cow? 24,000 po. Lahat yung dairy? Lahat po dairy na baka po yun. Ngayon, magkano pinoproduce niyan? 16 million po noong 2022. So on the average, magkano, ilan liter? Madam Senator, I need to also to emphasize na out of the 24,000 dairy animals, sabi ko nga po, halo-halo na ito, babae, lalaki, mula bata hanggang inahin. Nasa 5,500 po ang gumatas nung 16 million po. Ano? Yung Sabi inahin ko, po, dairy animal. Yes Bakit may lalaki? Ang dairy animal, babae lang. yes po. Eh di hiwalay mo sa 24,000 yung lalaki at babae. Ano? Sige po, i-ano namin, i-ulit po namin, Your Honor, Madam Chair. Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Mali yan. Gawin nyo yan. Ano ba yung mga sagot na yan? Yes, Your Honor. Pasensya na po. Sasabihin mo sa akin, dairy animal, 24,000, tapos sasabihin mo, may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. Ayan. Yes po, Your Honor. Nainis na ako. Your Honor, to provide an, Alam ko, sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako, banas na banas. Kasi nahihimatay ako that you are in existence for 30 years, 1% of demand ang production nyo. Ano ginawa nyo for 30 years? Tapos ngayon sasagutin nyo ako ng ganyan. Eh napakamali naman yan. May hindi mo alam kung alin ang lalaki at alin ang babae doon sa iyong population. Oh. Tapos, yung sasabihin mo sa akin, production mo ng milk, dapat katumbas yun nung history na magkano pinoproduce ng isang dairy, isang cow na milk. 7 ba? 7 liters per day, ganon. 'Di ba? Pounded yan eh. Oh, kasi pag namimigay tayo ng dairy animal, kino-compute ko yun eh. Sabi nila minimum 5 liters a day. So 60 pesos ang isa. So yung nag-alaga ng isang animal will earn 300 pesos a day. Doon ayusin nyo yan. Nahihimatay ako sa inyo. Kaya pala nagkaganyan tayo. Mag-aral kayo. Mag-aaral. Kayo yung naandyan. Mali yan eh. Kasi kung meron kang ganitong population, ilan ang manganganak sa isang taon? Yun ay dadagdag mo. Sabi mo, after 3 years, manganganak din yun. Di ilinya natin kung ilan yun. Tapos yung existing mo, manganganak din yun. Di ba? Oo, ayusin nyo, projection nyo. Ba't ganyan ang sagot nyo? Naku naman. Tapos ikaw, NDA, mamimigay ka, hindi maintindihan. Minsan 10. Minsan sinabi ng 50. Kasi yun ang minimum to justify a processing equipment. Tapos mamimigay ka, minsan 10, minsan 15, Ako nga, hindi ako humingi sa inyo, bumili ako ng 50. Kasi sabi, yun ang minimum para to justify a processing equipment. Oh, bakit hindi nyo bigyan ng 50 yung isang co-op? Paano nila i-justify yung processing nila? Kung bibigyan nyo ng konti. Tapos pinagpipilitan mo, mag-i-import ka, sinasabi na ng mga farmer na hindi na kailangan mag-import, yung na lang. Artificial insemination na lang, ang mahal-mahal ng imported. Tapos yung imported mo, pagdating dito, namamatay pa dahil hindi maka-adjust sa Pilipinas. Tigas ng ulo nyo, naiinis. Mag-aral kayo at bumalik kayo. Di pwede yung explanation nyo yan. Ilgo na lang sa sugar. Ayusin nyo yan. Yung projection nyo, ayusin nyo, mali yan. Yes po, Senator. Yun nga, I think yung program natin will increase doon sa
after 5 years, what do we expect from you after 5 years in terms of supply? Kasi hindi na nga pwede mo sabihin sa akin na after 5 years, i-increase mo yung 1% ng another 1%. Diyos Maria. Bakit hindi nyo mamomonitor Hindi kayo naman. nagbigay? Binutawan. Magpo-project ka eh. Binutawan niya nila. Bakit nga, Pamigay lang. bakit nyo hindi i-monitor nyo ang milk supply? Yes, Performance nyo. Oh, yes, I think, after 5 years, 2% kayo. Pagtatawanan na naman kayo. Mali yun. Mali talaga. Mali yun. Sila nagmamanage eh. They should be in control of the situation. Yeah. Kaya pala nagkakaganyan yun. Hindi report pa. Babariling ko. Yun naman. Ayusin nyo yung report nyo. Papalik kayo sa Webes. Ayusin nyo today. Mag-usap kayo. Mag-projection kayo ng tama. Hindi pwede yung 30 years, 1% of demand. Gusto nyo another 30 years, 1% of demand na naman. Ano ba yun? Sayang ang hirap sa inyo. Oh. Ang mura na ngayon, may technology na eh, yung artificial insemination. Hindi nyo naman kailangan mag-import na ng ano eh. Patay na patay kayo mag-import eh. Hindi nyo ba alam na, alam ko naman, kaya gusto nyo mag-import, gusto nyo ng pera. Hindi na naman kailangan mag-import. Meron ng mura lang yung ano, bibili ka nung ano. Tapos may suggestion, Yusek, na mag-establish na tayo nung pag-produce nung anong yon, yung ginagamit sa artificial insemination. Ilagay nyo sa budget nyo na mag-establish na tayo ng gano'n. Ilagay naman. Saan linagay? Hindi, ilalagay sa 2020. yes po, Senator, may, yung, Sa Carabao at sa cow at sa goat. Hindi dapat Carabao lang. yes po, itong ating sex semen facilities ay magagamit no, for Carabao, cattle, ano, no. So, 1%? After 5 years, maluloka ako sa iyo. This coming Thursday, please prepare the projections. Kasi nga, we have to justify, this is the budget hearing, on why we will continue this program if it's only producing 1%. In 30 years, dapat it should have been more. No? Kaya I understand the frustration of our chair. So, kailangan meron tayong projection. Second, third year, fifth, and the fifth year, dapat ganito na karami ang increase ng production ng dairy natin. And Madam Chair, I know that the Philippine Carabao Center in Nueva Ecija, ang laki na naitulong niya sa mga farmers, no, as a alternate livelihood. Pero dapat naikalat natin yan. Hindi lang na-confine doon. So I think yung projections will be very vital on Thursday. yes po, Senator. So, our projection will be based on doon sa ready-to-drink milk, no? Kasi yun ang pinoproduce natin. Not talaga doon sa total milk production because majority of the demand natin ng milk ay yung mga powder milk, no? So, yun ay na-import. Yung pag-compute natin in ready-to-drink milk, I think nasa mga 20% na yung ating self-sufficiency. You have to justify yung sinasabi nyo na 20%. Let's see it. Diba? Kung how you are developing. I-explain nyo sa akin kasi mali yung sinasabi nyo eh. Hindi naman tayo interesado doon sa ini-import natin eh. Kasi gusto natin, in the long run, kumonti yung import at lumaki yung local. So, wag nyo sasabihin na nakakainom ng milk ang mga tao. At saka yung imported milk, tingin ko, ang nakakainom nun, yung may kaya, middle class. Ang middle class sa Philippines, 15% lang eh. Ang lower class, 85%. So, gusto nating bigyan ng milk yung 85%, especially in the rural areas. Kaya nga nung tinutulungan ko kayo mag-increase ng production, ginawan ko pa rin kayo ng market kasi noon at the same time ipinapasa yung masustansyang pagkain para sa DepEd. Nilagay ko doon na ang DepEd bibili sa inyo. Yun ang gusto natin. Lumaki na yung kita ng ating mga farmer at kasi nagkaroon na ng income yung kanilang mga asawa. Tapos nakainom ng gatas yung mga
mga bata natin sa probinsya kasi may production na tayo ng milk sa probinsya at mabawasan naman yung importation natin ng milk na 99%. Sobra naman yun. Nasa shock ako doon sa 99%. Kaya kayo tinutulungan ko. Ayaw naman kayong mag-cooperate. Ba't ayaw nyo mag-cooperate? Tinutulungan nga kayo na kasi siyempre pag sinabi 30 years kayo tapos 1% ang production yun, di ba? Kahiya-hiya yun. Ako magtatrabaho ako 30 years tapos 1% ang production ko. Pwede na ako magpakamatay. Wala akong saysay.